Hello everyone! So today, let's try to make homemade pasta. Yes, gagawa tayo ng pasta. Then form nyo lang as parang volcano. Ayan, so binutasan ko na siya sa gitna para magka-space yung ating itlog. Okay? Then, add your egg. It's up to you naman kung ilang itlog ang gusto nyong gawin. And then, batihin nyo lang siya gamit yung tinidor para ma-mix natin ng maigi yung itlog. Huwag nyo munang kakamayin kasi magdidikit-dikit yan sa daliri nyo. And then, add lang natin yung asin, konti lang. Himalayan yung salt yung ginamit ko kaya kulay pink. So, ayan na. Let's start to mix it na with the flour. Ang ginamit ko pala dito all-purpose flour. And then, gradually, dahan-dahan, gradually lang natin siyang imi-mix dun sa flour. Ayan, para yung kung sa nakikita nyo yan, binabati ko lang siya ng dahan-dahan ng may kasamang flour para hindi siya magtatapon-tapon sa labas. O, diba? Ganun lang yun. Madali lang pala. Kala ko dati mahirap din. So, tinry ko today since I'm not doing anything. And then yan, bati-batihin nyo lang hanggat kaya pa nung tinidor. And then, kapag ganyan na siya, medyo nabubuo-buo na, dire-diretso lang tayo dagdag ng flour. So, be prepare, nakakangawit talaga siya. Total workout talaga siya ng braso at balikat nyo today. And then, kahit ganyan na itsura niya, dire-diretso lang tayo sa pagmimix ng kaunting flour doon sa may egg mix natin. And then, kapag ganyan na yung itsura niya, pwede nyo na siyang kamayin. Yung feeling nyo hindi na siya didikit sa kamay nyo. Or kaya, kung gusto nyo, mag-oil kayo. Ako kasi hindi ako nakapag-oil sa kamay. So, mamaya-maya, makikita nyo didikit siya. Pero it's okay. Matatanggal rin naman yan. So, ayan. Pag medyo tumitigas na siya, tinanggal ko na yung tinidor ko. Then, ready to kamay-kamay na. Kamay na natin yun. So, ready na for kneading. Ang ginawa ko lang, yung mga lumps na yan, ina-add ko lang yan habang nagninid ako. So, yung technique ng pagninid na ginawa ko para hindi ako masyado mahirapan is push and fold lang. So, ayan. Pag natapos nyo siya i-knead, rest nyo lang ng 30 minutes. Then, ito na yung kalalabasan niya. Siyempre, dust muna natin yung place. Then, mag-oil na kayo sa kamay nyo para hindi siya didikit. Then, ready for flattening na siya. I-rolling pin na natin. Kung may makina kayo, pwede nyong padaanin. So, para sa makina, ano naman siya, from thick to thin. Para dahan-dahan siyang numinipis. And for rolling pin naman, basta, ang ginawa ko lang is, make sure na it's always rectangle. So, dinas ko rin yung rolling pin ko kasi medyo dumidikit. Then, every time na humahaba na siyang pa-rectangle, ifo-fold ko naman siya to make a square. And then, again, i-rolling pin ulit natin siya. Hanggang sa numipis lang. Hanggang ma-achieve mo yung gusto mong thickness ng pasta mo. Okay, so medyo matagal na to. Fast forward tayo. Go! Okay. So, yun na, manipis na siya. Kinat ko na siya into 2. Pero yung isa manipis na siya ano na siya, ready to cut. And then ito na lang yung last part na i-rolling pin natin. So, panipisin lang natin hanggang sa gusto natin na kung gaano kanipis yung gusto natin. And then, kung happy na tayo, ifo-fold na lang natin siya. So, yan. I'm almost done. And then, ito na yung kanipis, yung pasta ko. So, fold na natin siya. Nagkamali pa ako dito ng fold. Napaka-ikli pala nun. Loading si Brain. Brain is not brainy, you know? So, cut lang natin yung excess sa gilid. And then, cut na natin siya ng pahaba.
So, yun na. Tapos na yung pasta natin. We didn't fail for the first trial. Yan na siya.